Previously on Zara TV. Okay, good morning guys. We're all set. Na-tape ko na yung mugs natin. Front and rear mugs sa likod. And medyo back heavy siya. Nandaan lang tayo pupunta ng shop. Kasi mabigat ang dala-dala natin. A few moments later. Nabakas na namin. Here, ginagawa na ni Boss Lennon. Ayan. Yung ating Brembo brake natin kasi isa rin ako sa mga nagbabaklas kaya hindi ko rin gano'n mag-video. Ipasya tama sa inyo yung final product. Alisin ko na yung gulong. Is na yung mga spring. Yan. Yan ang susunod. Guys, day 2 of our conversion. And sulukuyan pa rin nakakonfine sa 02 sa Payaman Works. Yan, kapit na natin. Dalawa na yung ano niya. Okay na ito, brake fluid na siya eh. Brake fluid na. Functioning na to, yung kabila hindi pa. Tignan natin siya sa ganitong angulo. Okay, bukas naman. Okay, day 3 or hindi ko alam kung day 3 or day 4 na tayo ngayon sa sa rapid ko ngayon and tingnan natin kung paano na ngayon. Ang ginawa kasi namin kahapon guys, nagano pa ako nagbawas pa ako ng fairings. Tinabasa ko pa yung fairings ko sa harap para sumakto yung brake caliper. And ayan, punta na natin siya. Ano masasabi mo, boss? Ayos. Nakatyan pa tayo. Nang sira. Yun, no? Putak te. Time check tayo. Anong oras na ba? Alas 12 na. 12:12 putya. Ito ulit, Zara TV nagbabalik
ang inyong lingkod na Rapid 150 Vlogger. Kung napapansin nyo, mayroon tayong dalawang lata or dalawang cup sa ating harapan. Ayan, kasi nandito na yung nakakabit na yung ating rear brakes, no? Pinakabit natin sa ating minamahal na shop, no? Sa Payaman Works. Yan, naka-Brembo tayo guys. Yan, ganda, angas. Tsaka nagpapalit na rin tayo ng bagong busina to. Yan, makakapansin nyo, ganda na. Lakas ng busina. Special thanks kay Boss Ryan sa nagpapakabit ng busina sa pagkabit, no. At dito sa rear caliper natin, conversion na si Boss Marvin. Siya kasi tumira ng bracket, siya naghirap. Shoutout sa inyo guys. At syempre sa ating mabuting shop owner na si Boss Lennon, na tumulong para maging possible itong project na to. Solid Payaman Works lang, malakas. And yun nga, no, ngayon pauwi na ako. It's been 3 days na nandun si Zeratul na namahinga siya sa shop nila boss. Ayun nga, no, bukas babalik ako doon para i-bleed out namin tong rear brakes, no. Kasi syempre nasa break-in period pa kami. Be-break-in pa namin tong rear brakes. Sobrang daming pagod, daming sakripisyo yung ginawa. Tsaka hindi rin ako gana makapagmabilis dahil dito sa conversion na to. Sa kadahilanan na baka kasi may kailangan pang improve or may malaglag bigla. Kaya kailangan naming dahan-dahan lang. Yan, hindi siya ganun malakas. May preno siya kaso di siya ganun kalakas. Kaya puro front brakes ako ngayon. The next day. Hey, what's up mga ka-homies? Happy New Year 2022 na tayo ngayon. And hoping guys na nagiging okay kayo ngayon. All good sana kayo ngayon, no? And all good sana tayo sa year na to ngayon, ano? This is our final video sa ating part 3 video ng ating disc brake conversion o plan disc brake conversion ni Zeratul. And right now guys, papunta ako ngayon sa Nabotas kasi may need ako i-pick up. Mag-pick up ako na ng gear oil para sa ating alagang si Zeratul. Yan, kung nakikita nyo, ito na yung setup natin ngayon. Naka dual disc brake na tayo. Sa front disc brake, sa rear disc brake na din, which means naging successful ang ating conversion. Naging major success talaga, I might say. At nakakatuwa na itong project na to is naging possible talaga. Naging possible sa tulong ng Payaman Works crew na sila Boss Marvin, Boss Ryan, at especially ating shop owner na si Boss Lennon. Yan, shoutout sa inyo. Napakagaling ninyo guys, sobra perfect. Although inabot kami ng ilang araw sa pag-convert kasi syempre hindi naman yan pwede banat agad, banat dito, banat doon. May kailangan talagang pag-isipan pa na conversion, ano, kasi hindi yan basta-basta talaga eh. Syempre susukatin pa, lalo na yung bracket, yun talaga yung pinakamahirap na part kasi syempre doon nakakasalala yung yung kusad kakapit yung yung rear caliper, di ba? Kaya need talagang pag-isipan yun. Kaya buti talaga, shoutout kay Boss Marvin. Talagang pinag-isipan niya mabuti. Talagang pinag-isipan niya, talaga nag-iisip siya. Kung nandun lang kayo guys, kung na-videohan ko lang, nag-iisip talaga siya kung paano gagawin. Mga mga matagal niya rin pinag-isipan yun eh. Yan, siya na nga yung tumira ng bracket. And yeah, sobrang successful ng result. Kita nyo naman. Mamaya bibigyan ko ng walk around tour sa conversion natin na to. Kasi napakalupit talaga ng shop na yun, ano? Talagang bilib na bilib ako sa kanila. Kaya kung gusto nyo guys, magpatino ng mga Rapid 150 na motor ninyo, kung gusto nyo maging katulad ni Zeratul, yung mga motor nyo, punta na kayo sa Payaman Works, sugod na kayo doon. Di nila kayo bibigoy sa servisyo nila.
Sobrang ganda ng serbisyo nila guys. Magagawa na yung motor nyo, masasatisfied na kayo sa takbo ng motor nyo. Magkakaroon pa kayo ng mga tropa, di ba? At syempre mamimit nyo na kami. Kasi actually hindi ako talaga yung nagkiklaim na pinakaunang nag-disc brake ng Rapid, no? Meron pa talagang pinakauna. At shoutout sa'yo sir kung sino ka man. Nakalimutan ko kasi. Actually nagtanong na ako sa'yo. Nagchat ako sa'yo pero di mo ako nire-reply. Ewan ko kung ano, siguro busy ka lang. And kuha sana ako ng idea para sa ano na yun. Kaso wala eh. Siguro busy lang talaga. Kaya buti na lang talaga nandyan ang Payaman Works para umalalay at sumalo ng conversion na to. Bali yung nangyari guys, yung last day, yung third day na yun, nag-ano siya, nakabit na namin yung bracket pero yung ano niya, yung preno sa likod is hindi pa ganun kakapit. Hindi pa nagbi-bleed or hindi pa dumadaloy lahat ng brake fluid sa ano na yun, sa caliper. Kaya taste muna ako noon. Pero napipreno ko siya, may kapit siya. Pero ngayon talagang malakas na preno nito ngayon. Dumaloy na talaga ng maayos ang brake fluid ni Zeratool. At syempre kinuha namin kulay is kulay green. Syempre ng color scheme natin eh. Kung hindi color green, neon green, yan ang ano talaga, signature color ni Zeratool. Bili lang tayo ng gear oil kasi nakapagpa-change oil naman na ako. Gear oil na lang kailangan ko. Sarado sila boss ngayon. January 1, 2022 na tayo eh. Siyempre, hindi pwedeng magbukas. Okay. At saka pala, no, kung napapansin nyo, may handguard na rin tayo na nakakabit. Ito. For protection to guys. Lalo na kung ano, for example lang, kung nasemplang kayo, hindi magagasgasan yung kamay nyo kasi may sasalo. May hahadlang agad. Itong ano nga, handguard. Tsaka dagdag forma rin siya. Satisfied ako sa performance ito ni Zeratool. Maganda na yung braking system niya. Kasi guys, kaya rin ako nagpalit ng disc brake sa likod. Hindi lang para masabi na uy, ang ganda ng motor ko para ano, para mag-stand out ako sa iba. Kaya ako nagpalit, yung preno ko sa likod matining na. Pag pumipreno ako, sobrang tining niya guys. Para akong tricycle na hindi nagamit. Alam mo yung pumapasadang tricycle, di ba minsan maingay yung preno nun. Kaya tsaka mahina na rin kumapit yung preno nito eh. Tsaka nakakaya din sa ano, sa iba na nakakasabay ko na matining yung preno ko. Yun talaga yung main point ko, kaya nagpalit ako ng disc brake sa likod. Tsaka yung breakdown nga pala nito guys, yung mga nagastos ko, i-reveal ko sa inyo lahat ng nagastos ko. Pwera lang sa isa, sa labor. Kasi hindi natin alam yung presyo ng iba, kung sa iba kayo nagpagawa. Hindi rin, magkaiba kasi yung labor ng mga shops pagdating sa mga conversion na tulad nito. Iba yung presyo ng Payaman Works, iba yung presyo ng ibang shop. Hindi natin alam kung mas mura yung sa Payaman Works or mas mahal sa ibang shop, or mas mahal sa Payaman Works, mas mura sa iba. Hindi natin alam, kaya it depends na lang yun sa shop na magkakabit ng conversion. Lapit na tayo. Mga motor shop din pala rito, which is good. Ay paano nagbukas sila, kasi marami din dito eh na sarado pa din, alam ko eh. Kasi bagong taon nga, lahat sarado. A few moments later. Ay, ano pala. Apa ma'am, ako po. Thank you ma'am, Happy New Year po. Okay, let's go. Uwi na din, nag-pick up lang gear oil. Ay, pagis ka ng ano mo ah. Di naman. Wala. Hindi pala, laki. Kala ko malaki. Ha? Dami mo kasi nakita, kala ko malaki ito. Ano, itong... kanina ko lang yan. Kasi pag naka-drum brake ka, sasayad to, hindi mapipiga yung drum brake mo. Kaya talagang para dito yan.
sa mga naka-disc brake. Sana all. Sige, ingat ka. Kita ka ulit. Shoutout kay Sir Banzuela, no? Tropa natin yan. Tropa natin yan. Kasi na-meet ko siya sa, tawag dito, sa lamay nung, Rapid 150 user na aksidente sa, sa Mindanao Avenue. And doon ko siya na-meet, no? Pakabait na tropa yan. Hindi ko rin expect na makakita natin siya. Kung may sticker lang ako, bibigyan ko yan eh. Wala mo, nakakita tayo ng ka-Rapid 150 natin. Shoutout. Kaya kung makita nyo man ako sa daan guys, huwag kayo mahiya. Sobrang approachable ko. Approachable ako, di lang halata. At saka kung may makita man din akong Rapid 150, binabati ko rin naman. Talagang, kasi isang pamilya na tayo sa grupo ng Rapid 150. Isamahan natin, solid agad eh. Kaya shoutout sa mga users ng Rapid 150, no? Kasi hindi ko expect na yung build up ng natin, ng pamilyang Rapid 150s ganun kalakasan agad, no? Okay, what's up mga ka-homies? It's your boy, Zera TV. Dito tayo nagbabalik kasi gusto kong ipakita sa inyo yung conversion na aming ginawa ng Payaman Works sa bike ko, no? Si Zera Tool. And ito na yung birthday gift ko sa kanya kasi nag 1 year siya last December 17. 1 year old na siya ngayon. Dati stock lang yan, pero ngayon ang dami na nabago sa kanya. Yan. Mas naging maangas ang dating niya ngayon. Okay, simulan natin dito sa front, guys. And of course, ito tayo muna tayo sa baba. Kasi, yes, ito ay stock mods pa rin natin yan. Yung pamilya ginagamit natin sa mga nakaraang vlogs ko. You wanna know why, guys? Kasi, yung Sinski Big Boy na ginamit ko, na kasama sa vlog ko sa first and second part ng Oplan disc brake conversion natin na pinaint ko, eh hindi siya pasok dito. Actually pasok yung mags talaga, sinukat ko na, sinalpa ko na, pasok siya. Kaso ang hindi pasok sa atin is ito. Yan, may kilala ako sa group na yellow rapid siya na nakadaing pipe. Ayun, taga Cavite yata siya. And yung front mags niya is Sinski Big Boy yun. No doubt na Sinski Big Boy yun. Kaso, tingin ko na kapag yung gearbox ng Sinski Big Boy is ginamit niya doon, alam ko pwede yun. Pero itong stock na gearbox natin, hindi siya pasok sa Sinski Big Boy na mags na yun. Kaya, I have no choice na kundi ito na lang yung gamitin ko pansamantala. Hindi ko kasi siya mapalitan kasi hindi nga kasya to. Itong ano na to.
Pero once na makabili ako ng gearbox para dito. Kasi siya yung nakakabit dyan sa speedometer cable natin. Para gumana yung speedometer, syempre. Pag nakabili ako nun, pwede ko siya isang pakit. Bigyan ko na lang ng update. Ito naman tayo dito sa head natin. Sa handle assembly. At ito nga, of course, stock fairings na rin tayo dito sa harap. Ang ginawa ko lang talaga dito sa convert ako, ginaya ko lang. Nag-cut ako dito ng part para hindi sumayad yung braking system natin ng roof dito sa harap ng fairings natin. Although hindi siya perfect, alam ko guys, pwede nyo ako i-bash dyan. Hindi naman ako perfect. And di siya ganun ka-pulido ang gawa sa pagtatapos. Pero it's all good na as long as na bigyan ng space tong brake master natin sa harap. Brake master natin, ito yung brake master pack natin sa harap. May hose siya, yan. At syempre, gumawa sa Boss Leno ng paraan. Kung makikita nyo yun guys. Kung familiar kayo dyan, yan yung tinatawag nilang sing-sing ng kalapate. Yan yung ginamit naming bushing para dyan. Para umangat itong bracket na to. At hindi sumayad to sa fairings dito. Ayun yung ginawa ni Boss Lennon. Yeah, shoutout sa'yo boss. At ganun din sa kabila. Ito, built-in naman to. Ganyan na talaga siya. Kung makikita nyo guys, yung hose nya, yan. Kung makikita nyo yung hose na yan, mas mahaba to kumpara dito. Why is that guys? Kasi ito, kung mahaba siya, kasi yung pwesto nitong is identical dito sa yung pwesto ng hose nya. Identical. Kaya, parehas sila ng haba ng hose. Pero ang ginawa namin, pinutulan na lang namin. Para kahit paano. Kasi pag masyado mahaba yung hose, UUP ito eh. Pag na-UP yan, hindi dadaloy na maayos yung braking fluid natin. Kaya ang ginawa, binawasan na lang, pinabasa. Yan, okay na. It works. And ganoon din dito, yan. May sing-sing din ng kalapate dyan. Yan. And yung ginamit ng bushing. At syempre, kung makikita nyo, para may tenga si 02 nyo. Yan. Dahil dito yan. Ano nga ba to? Ito ay isang universal handguard. Yes, universal handguard siya. And napakadali niya i-install guys, sa totoo lang. All you have to do is tornilyo nyo lang yan. Ito, yan. At saka to. Yung bracket na to is side mirror mounted lang siya. Yan, side mirror mount lang yan. Hindi siya tulad ng iba na ilalatch on nyo pa sa loob. Magbabawas pa kayo ng fairings para ipasok sa loob tong bracket nun. Ito hindi na, dito lang yan. And it's nice and solid, walang alog. Din niya sa kabila, naka-tornilyo din siya. And yan, naka tayo. Bracket, side mirror mounted lang. Sobrang dali lang ikabit. Kaya nyo kahit kayo lang magkabit, no? And syempre, speedometer, digital na. Makikita nyo sa video ko yan na nirelease ko. And ito, naka-domino switch na nga pala tayo guys. Pinalitan na natin yung stock. Yan. Meron siyang built-in na hazard light. Kaya pag pinindot po ito pakaliwa at kanan, magbiblink yung side mirror. Ayun na natin, yung indicators natin. Kaya pag pinindot mo yan, mag-off yan. Ganun lang yun. Kaya ang kinaganda doon, hindi na siya kailangan pa ng ibang mga parts like diode, papakabit ka pa ng diode para magkaroon ka ng hazard light. Ito built-in na. Meron na siya agad-agad pag pinakabit. Tsaka carbon loading. Carbon yan, brad. Yan o. Tsaka naka-UMA Racing throttle na tayo. Yan kung makikita nyo. UMA Racing. Yan. Quick throttle to guys, kung makikita nyo. Yung piga niya is sobrang tigas. Is perfect na perfect siya sa mga gusto ng arangkada agad. Or onting piga is arangkada agad yung motor. Yun yung perfect na perfect para sa akin. Gustong gusto ko yun. Yeah, yun yung accessories natin tsaka setup dito sa harap natin. Yan, makikita nyo. Mas parang elepante. And dito tayo sa left side ng
mags natin ano. Kung mapapansin nyo, wala na akong airbox. Natalakay ko na rin yun sa latest vlog din natin, no? At saka, syempre, yung, alam nyo yung arm natin para sa drum brake. Yeah. Kadalasan, nandiyan dito yan. Nakakabit yan dito, at saka dito. May arm siya, papapaganon, di ba? Gumaganon yan, nagsisway. Tapos may butas siya para dito sa kabitan ng arm. Ano mangyayari nun? Pag nag-convert kayo ng disc brake, syempre, tatanggalin nyo lahat yun. Lahat ng arm, lahat ng tornilyo, pati yung braking cable niya, tatanggalin nyo rin, syempre. Pero may magli-leave siya ng butas dito. Kung nasan tong blue hose na to, yan. At ang gagawin nyo dyan guys, yan yung dapat na iwasan nyo na mapasukan ng tubig. Bakit? Kasi once na pumasok ang tubig dyan, ang tendency niyan baka ma-damage yung gear oil nyo, maging malapot, maging tubig, maging gatas yung gear oil ninyo. At baka yung ehe niya, alam nyo yung axle niya, maaring mangalawang yung axle na yun. Kaya yun yung hindi natin kailangan para sa conversion. Kaya dapat make sure na i-safe nyo yung safety ng axle nyo sa pamamagitan ng pag-seal up dito. Yan. Sinil ko siya gamit tong rubber bushing na to. Yan. Tapos yung leftover hose nga pala dun sa brake master kasi may extra hose sila. Kaya yan. Pinasok ko na siya dyan. Lagyan ko na nut ng bolt pala no, para hindi siya mapasukan ng tubo niya. Yeah. It's all good. Patiba siya. Secure na secure yan. And let's go dito sa ating main event. Yan, kung nakikita nyo, yan ang ating rear disc brake. Yes, yan ang ating rear disc brake guys. Angas nyo na. Kaya talagang big shout out sa Payaman Works that make this video and this project possible talaga na ma-achieve. Nakakala ko hindi kaya, pero kinaya. Talagang malupit. Kaya na lang gawa ng paraan. And it took a lot of time para ma-perfect or kahit paano magawa ang conversion na to. And first of all, isinukat muna yung brake caliper kung saan ipapwesto. Dapat nga dito namin ipapwesto yan sa may itaas dito. Kaso masyadong hapit, hindi siya talaga para dun. Kaya ginawa na namin dito na siya sa ibaba. Para siyang pang NMAX na itsura, na style. No. NMAX na style. Tapos para siyang NMAX na style tsaka Honda ADB na location ng rear caliper. Tsaka ang ginawa namin, gumawa kami ng bracket dito. Gumawa si Boss Marvin ng bracket. At talagang buti na lang is ito, yan. Buti bakal yan. At ang nangyari, binelding na lang namin to. Kasi gumawa kami ng bracket dyan. Gumawa siya. Yan, tapos binutasan na lang namin tong part ng swing arm na to. Then yun, may nut sa loob, tapos Allen key. Allen key bolt, pwede na. It's all good na sa babang part. Dito naman, itong bolt na to, meron talaga siyang butas dito, may designated na butas para dyan. Built-in na yun para sa mga naka-Rapid 150, makikita nyo sa stock swing arm nyo. At syempre, gumawa kami ng yan, parang bushing na para yung sobrang tornilyo nito hindi sumagad hanggang dito sa disc kasi tagusan yan papakita ko, dali lang. Ayan, dito sa gap na yan kasi lalabas pa yung tornilyo na yan doon, yung sobra. Kaya ginawa namin, naglagay kami nito para sakto lang yung lagayan niya ng tornilyo. Hindi na siya sasagad doon sa disc brake, kasi kung sumagad dyan, titining yan, tsaka baka mangyari, maaksidente pa. And yun and ito nga, gumamit kami ng rear hose, brake hose to. Yan, rear brake hose. Tapos may goma ako dito na nilagay kasi itong pipe natin, pag uminit yan, damay-damay na to. Nangyayari, sumasayad dito sa brake hose natin. Yung ginawa ko, nilagyan ko na siya ng parang goma, rubber stopper para hindi siya mapasok itong natin. Kasi pag napasok yan, wala na, tatagas ang brake
fluid natin dyan, panibagong bili na naman, gastos na naman. Ganun. Kaya ilang beses na ako nalubak, nandito pa rin tong goma na yan. Napakatibay. Nandiyan pa rin talaga siya. Ayan, yung brake hose na yan, hanggang dito yan. Pasok siya dito sa may mudguard. Tapos all the way hanggang doon sa harap. Yan. Yan, sumisilip si SWR Carb. Hi guys. Tsaka si MTRT ignition coil. Yan. Nag-hello sila. And ayun lang, no. And ayun lang guys, no. Ayun yung ating conversion dito kay Zero Tool sa ating motor na sa Rapid 150 by Rusi. Yan. And kung nagustuhan nyo tong video na to guys, please like, share, comment, subscribe, whatever you wanna do. Kung naging informative para sa inyo itong topic natin na to, at nahikayat ko kayo na magganitong conversion din. Although masyado siyang expensive, no, pero worth it siya kasi alam nyo bakit. Kasi masyadong malakas na yung nyo, preno nyo sa likod, hindi na kayo mababagalan pa pag pumreno. Tsaka mawawala yung tining niya. Kung nararanasan nyo yung sa Rapid nyo ngayon, mawawala yung matining na tunog niya pag pumipreno kayo. Ganun lang naman. Tsaka habol ka talaga, lumakas yung preno ko sa likod. Yun talaga. And yeah. Kung gusto nyo ng ganitong conversion, mag-iwan ako ng mga products. Yun nga, sinabi ko na breakdowns sa mga nagastos. Yan. Makikita nyo yun sa video na to guys. Yeah. And that's it guys. Zero TV out. It will be done. Entaro Adun.